rocking with it. Hello beautiful people! Good morning! I'm back! It's your Mama San dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Kita naman ninyo, fresh ng beauty natin ngayon, no? So yan. So siguro dahil nakakatulog ako ng maayos, tapos wala masyadong iniisip. Ayan, so gumising ako ng ganito kaganda. Charot. Para naman ang ganda-ganda ko. So, yun. So, natutuwa lang ako kasi minsan nakikita ko yung mukha ko. Sabi ko, wow, ang pretty ko pala. So, yun. So, wala tayong makeup ngayon kasi nga, syempre, morning, tapos kagigising ko lang at nagilamos lang ako at ayan na ang kinalabasan. Diba? Minsan may moment ka, nagigising ka ng maaga na parang ang gusto mo ay magpaganda agad. May moment naman na hilamos lang, carry na. O, diba? So, yun. So, kumain na ba kayo? Kasi ako, yes, kakakain ko lang ng almusal. Medyo late na kami nag-aalmusal ni Nu kasi nga late na kaming gumising. Ako, pag gumigising kasi ako, syempre, ang dami ko inaatupag, nagdadasal, nagbabasa ng mga updates, mga ganon. And then, ayan, o, diba? At eto nga, syempre gusto ko munang kamustahin yung mga kaibigan natin na nasa parting Amerika. So yon, so sa mga taga-Americas dyan, hello sa inyo lahat, yung mga nasa Canada, USA at kung saan-saan pa man. And then of course may mga friends din tayo na nasa parting Europe, hello sa inyo lahat. Ayan, so yung mga taga-Europe dyan, kamusta naman? And then, of course, shout out din sa mga party na nasa part ng Middle East. Ayun naman. So, syempre, marami tayong mga kaibigan talaga na nagtatrabaho sa Riyadh, sa Saudi, sa part ng Middle East. Madami dyan sa Dubai, mga ganon. So, hello po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Ingat kayo lagi. At hindi lang yan, may mga friends din tayo na nasa Asia, Japan, di ba? Thailand, at kung saan-saan pa man. So, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa Pilipinas na talagang solid na nakasupport sa Mama Sam. So, thank you sa inyong lahat. At hindi lang yan, syempre, sa lahat ng mga magagandang nandirito katulad ko. Charot. So, yun. So, doon naman sa mga nega, hello din sa inyo. Kasi ang dami din minsan ng mga basher na, alam mo yon, mga kontrabida sa buhay natin. Pero, syempre, batiin din natin sila. At saka, syempre, huwag natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon. So, yun, napaka-importante. Kanina nga sabi ko, thank you, Lord. Ganon. Diba? Kasi, syempre, dapat laging ganon. Yung lagi tayong thank you Lord, thank you sa mga friends ko, thank you sa mga taong nasa paligid ko, thank you sa mga sumusuporta sa akin, mga ganon. Dapat lagi tayo nagpapasalamat kasi importante yon. At yon, so sa inyong lahat, ingat kayo lagi and happy Thursday. Thursday na ba? Hindi ko talaga alam. Thursday or Wednesday? I think Wednesday. So yon, bukas Thursday. Bukas meron akong plano kong magpa-check up kasi overall check up, ganon. Kaya kailangan ngayon ay rest tayo para bukas pag check up tayo ay bongga. Ganon. Maganda yung result. Kakaloka. Diyos ko, taon-taon na lang. Anyway, so ngayon ang pag-uusapan natin, alam ko lahat kayo excited na for the Miss Universe Philippines. Di ba? Aminin ninyo. So yung iba dyan, di na nakakatulog. Talagang excited na. So tingin mo ba, Mama Sam, si Atisa na ba talaga ang mananalo? Ganon. Maraming kinakabahan dahil gusto nila ma-sure kung makakakuha ba talaga si Atisa Manalo ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Especially doon sa mga maka-Atisa. Ako, ang payo ko lang sa inyo, huwag kayong kabahan sa mga manok ninyo, kung sino man ang mga manok ninyo, magtiwala lang kayo. Kasi kung para sa kanya to, para sa kanya to. Kung hindi para sa kanya yan, wala tayong magagawa. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na magaling yung pambato ninyo. Ang ibig sabihin nun, hindi niya to destiny. Ayun yung itanim nyo sa utak ninyo. Hindi yung parang, ay kasi may kulang sa kanya kaya hindi siya nanalo. Hindi niya lang to destiny kasi ginawa naman niya yung makakaya niya sa paraan na alam niya. At yun,
ang dapat mong maintindihan kung destiny niya ba to o hindi. So, may tatlong kandidata tayong pag-uusapan ngayon na nakikita ko na malakas naman din talaga at wala ka naman talagang masabi sa galing nila. Ito ay si Sinuluan Laguna. Actually, si Liana Aduana, kung titignan mo, she's a very strong, powerful sa competition na to. Alam natin ang kanyang communication skills ay hindi talaga basta-basta. Malakas siya na kandidata at naniniwala ako na kaya niya talagang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines kung papalarin siya. Kung sumasan-ayon sa kanya yung destiny, hindi imposible. Maganda, nakita nyo naman ang kurba ng katawan, winner, matangkad, at talagang masasabi ko, eloquent din talaga itong si Sinuluan Laguna, si Liana. Kaya hindi ako magugulat kung siya ang mananalo Miss Universe Philippines. Pero ang tanong na lang dito kasi, destiny niya ba talagang maging Miss Universe Philippines ng ating bansa? So yun yung aabangan natin kay Liana Aduana dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Pero sa ngayon, nakikita ko, isa siya sa mga malakas na kandidata at talagang hindi mo rin matatawaran yung galing niya, di ba? Kaya umasa ka na talagang lalaban niya ng bonggang-bongga. And then number 2, syempre si Muntinlupa. Ito nga ay si Winwin Marquez. Alam naman natin ang mga Marquez, iba yan kung paano mag-perform. Minsan nananalo, minsan natatalo, pero hindi yan sumusuko. So ipinakita dito ni Winwin Marquez, masasabi ko naman, my gosh, magdududa ka pa ba sa kanya? Kasi nga, di ba, performance niya parang consistent talaga from the start until end. At masasabi ko naman na she's a very powerful kung paano siya mag-perform. Talagang binibigay niya 100%. So, nasa judges na lang yan or nasa destiny na lang ni Winwin kung siya nga ba ang tatanghaling Miss Universe Philippines. Pero tulad din ng sinabi ko, yung performance na ipinakita niya talagang malakas. Hakot award si Winwin dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And nakita naman natin na talagang parang sumasan-ayon sa kanya ang lahat ng sponsor. Paano naman kasi Winwin Marquez yan? Ba't mo paaayawan? So, iba din yung hatak niyan sa tao, di ba? Kaya hindi imposible na siya ang tanghaling Miss Universe Philippines ng ating bansa dahil nga sa galing na ipinakita niya dito. At hindi lang siya basta-basta magaling, matalino din talaga ang Winwin Marquez. So abangan natin kung siya nga ba ang puputungan ngayong taon na to. Pero sa tingin ko, possible din talaga sa kanya din mapunta ang corona ng Miss Universe Philippines, di ba? Kung destiny niya to. And then, isa pa sa mga nakikita kong kandidata, syempre si Quezon Province. Ayan. So, naka-yellow ako. Charot. So, yon. So, alam naman natin si Quezon Province. Iba din umatake yan. At nakakatakot din talaga. Pagdating sa ganda, wala akong masabi. Talagang siya talaga yung masasabi mo na, alam nyo, sa totoo lang siya talaga yung pwedeng maging Miss Universe Philippines kasi Diyosahan talaga. Di ba? Nakita naman ninyo, grabe yung ganda ni Atisa. Diyos ko, hindi ka pa ba mawiwindang? Diyosang-Diyosa yung dating at talagang wala rin akong masabi. Performance niya, syempre hindi katulad ng kay Winwin at kay Sinuluan Laguna. Actually, maraming nagrereklamo kasi nahihinaan nga sila sa atake ng isang Atisa Manalo. 'Di ba? Nakita naman natin na ang gusto kasi nila talaga yung fierce yung naglalaro sa camera. Ayun yung mga gusto ng ng mga kababayan natin. Kailangan talaga playful. So sabi nila ayun daw yung kulang kay Atisa. But si Atisa naman, walang pakialam. Bahala kayo dyan kung ano yung gusto niyo sabihin. At basta siya, nandoon siya sa tema ng laban niya at nakafocus siya doon at hindi siya nagpapa-apekto. In fairness sa kanya, yung preliminary competition, talagang ramdam mo na sobrang relax niya. At lumalabas talaga yung ganda talaga ng isang Atisa Manalo. Ganda-gandahan lang ang lola mo. Mula sa closed door interview hanggang doon sa preliminary swimsuit at evening gown, talagang relax lang talaga. Kalmado lang ang lola mo. Yung iba ay talagang binibigay na talaga yung lahat ng makakaya nila. Pero siya, doon lang siya sa part na kalma-kalma lang tayo girl, ganon. Kasi siguro dahil ayaw niya magpa-pressure para ma-set niya yung sarili niya at lumabas yung tamang aura na dapat makita ng mga tao sa kanya.
So looking forward ako sa gagamitin niyang looking forward ako doon sa gagamitin niyang evening gown sa finals. Ano ba ang mga susuotin niyang kulay, mga ganon. At ano ba ang magiging ayos niya. So, yon. So, kung tatanungin ninyo, mas bagay sa kanya ang puti. Pero parang feeling ko magbo-blue to. Kasi ang blue ay parang feeling ko bagay sa kanya yung yung kulay na yon kasi maputi siya. Pero tingnan natin kung swerte nga ba ang blue kay Atisa Manalo kung sakali. Sabi ganun magpipink daw. Parang yung nakita ko naman yung suot niya yung pink, parang hindi naman maganda para sa kanya. I think huwag siyang mag-pink. Bagay sa kanya blue, yellow, or white. Ganon. Mag-red kasi matapang sa kanya yung red. I think doon lang siya sa magandang kulay. I'm so excited for Atisa kung ano ba ang gagawin niyang eksena sa laban na to. And then looking forward ako kung ano ang pasabog niya, kung may pasabog ba o wala. So, yon. So, good luck kay Atisa Manalo at good luck din kay Win-Win. Diyos ko, isa to sa mga talagang kakabahan ka. But sa kanilang lahat, ngayon pa lang, good luck. O, diba? So, yun. So, medyo mahirap. Masakit sa ulo kung iisipin mo, pero doon ka lang sa part na, sige lang, laban lang Philippines. Huwag ka masyadong mag-isip na kung ano-ano, diba? So, yan! So, thank you guys. Maraming salamat po sa inyo lahat sa support na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At ikaw, ano guys ang tingin mo nasa kanilang tatlo kaya ang puputungan ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? So, i-comment below mo yan. So guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.